Magandang araw sa ating mga kapobre. Araw ngayon ng Semana Santa. Magbibigay lang tayo ng opinyon tungkol sa mga naririnig natin. Alam kong sa pag ko nito, maraming magagalit, no? Lalo na yung mga deboto talaga natin, no? Yung mga debotong sumusunod talaga kay Kristo, sa Panginoong Hesus. Ganito kasi yung nangyayari. Habang tumatanda ako, naiisip ko to. Bakit sinasabi sa pagkabata natin, sinasabi nila namatay yung Panginoon dahil sa sakripisyo sa mga kasalanan natin? Ganito yan eh. Kung lilinawin natin talaga. Para sa akin, based to my opinion, hindi naman talaga si Jesus namatay dahil sa mga kasalanan natin, no? Ang totoo, pinatay siya, no? Nandyan na yung salitang sakripisyo. Pero isipin nyo, tandaan nyo, sa panahong pinako siya sa cross, wala siyang sinabing, Panginoon, ginawa ko to para sa kasalanan ng buong sanlibutan, para sa kaligtasan. Bagkus sinabi niya pa, Panginoon, patawarin niyo po sila sa kanilang mga kasalanan kasi di po nila alam ang kanilang mga ginagawa. So ibig sabihin, literal na may mga taong involved na gumawa ng sala. So ibig sabihin, even Jesus Christ, di niya ginusto na mamatay siya or mamamatay siya. Kasi nga gusto niyang ipagpatuloy yung mga misyon niya sa pagpalaganap ng Word of God, sa panggagamot, no? Iba kasi yung term na nagsakripisyo ka, kasi parang ganito yan eh. Kung baon ka sa utang, ginawa mo lahat para sa pamilya mo, stress ka na, depressed ka na, nagbibigti ka, nagpapakamatay kang, tawag doon, sakripisyo. Pero yung patayin ka ng mga tao, halos kalahati ng mga tao doon, sinasabing patayin yan. Lahat ng mga Hudyo na nandun, sila yung may utos na patayin si Jesus Christ. Ang tawag doon sa kanya, biktima. No? Naisipan nyo rin ba? Ang tawag kay Jesus Christ, biktima. Hindi niya ginusto na mamatay siya. Iba yung salitang sakripisyo, kasi yung sakripisyo talaga para sa mga kasalanan natin, yung kagustuhan niya na magpapako siya sa krus para sa mga kasalanan natin. Ang ginawa kasi, parang napilitan siya kasi wala na siyang choice. So dapat taon-taon ang dapat na iniisip natin, isinasa puso natin mga Pilipino, hindi yung salitang nag-celebrate tayo ng Semana Santa sa pag-celebrate pagpako kay Jesus Christ. Dapat kinukundina natin yan. Ganito, example, namatayan ka, pinatay yung pamilya mo, masasabi mo ba yung sakripisyo? Pinatay yung anak mo, pinatay yung nanay mo, pinatay yung tatay mo, matatawag mo ba yung sakripisyo? Tawag dyan sa kanila, biktima. So pag minamatay na hindi nila alam kung sino yung mga pumatay at walang mga involved or walang mga nahusgahan or walang mga nakulong, so ang ibig sabihin, kinukundina mo, tumatawag tayo ng hustisya. Ganun dapat sa pagkamatay ni Jesus Christ. Naghahanap tayo ng hustisya kasi alam natin mga Hudyo yung mga nagpapatay dun, diba? Mga Hudyo yung mga nagpapatay. So nasan yung hustisya? Dapat yung taon-taon ang iniisip natin, kinukundina natin taon-taon yung hustisya sa pagkamatay ni Jesus Christ. Pinatay siya na walang kalban-laban. Tayo'y deboto, gumagawa taon-taon sa paniniwala na may Panginoong Diyos at may Ama. Taon-taon tayo nandito, hindi lang nagsiselebrate, kundi tumatawag ng hustisya sa pagkamatay ng mahal nating Jesus. Kasi nga,
biktima siya sa panahon na yun. Hindi niya po kagustuhan ang mamatay siya at ipako sa krus. May mga salarin, may mga nag-utos. So, paano yung masasabi na kagustuhan ni Lord na nagpapako siya para sa mga kasalanan nating mga tao? Ang hirap kasi minsan sa ating mga Pilipino, ayaw natin minsan ng katotohanan, yung salitang katotohanan. Kasi pag may mga nagsasalita, kasi tingin natin tama, binabatikos, diba? Sila pa yung ginagawa na tulad dito. Sigurado may mga negatibong komento, may mga bumabatikos, pero isipin nyo ng mabuti. Di na natin ilalayo ang istorya. Pag kayo namatayan, pinapatay ng Hudyo, ng mga Hudyo, yung pamilya nyo, masasabi nyo ba yung sakripisyo yan ng pamilya nyo? O sadyang biktima sila at sumisigaw kayo ng hustisya? Yun lamang po at maraming salamat, mapagpalang araw sa lahat. Lalo na ngayon, Semana Santa. Tayo'y mapagdasal sa bawat araw. Salva mi, O Diyos. Good day, mga kapobre.